up mga katarans? So ngayon gagawin natin, magpapakain tayo. And then ngayon ang ginagawa ko, naglilinis ako ng bin ng feeders. So makikita nyo napakaraming kalat, marami ring dead balls kasi itong mga nakaraang December masyado tayong busy. So maraming family events, Christmas, holiday, New Year. So hindi ko rin sila maasikaso masyado, kaya makikita nyo apakarumi. Hindi ko na masyado nalinis kasi marami ring medyo na dead balls talaga. So ayan, ito yung mga dubya natin. Unahin muna natin yung mga dubyas natin. Then nagpapakain din ako dito ng hindi lang makita, pero yan, ilawan natin. Ayan, nakabaro siya eh. So hulaan nyo na lang kung ano yan, i-comment nyo na lang. Kayo na bahala humula kung anong SP yan. Syempre wala pang premyo. Wala pa tayong anong breedings ngayon eh. Puro bokya lahat ng breedings natin. Yan, makikita nyo nakalagay lang yan sa lalagyanan ng ice cream. Yan, tip natin, clue, baboon, old world. Yan, so paalam na tayo sa kanya. Alright, so ito, so ang gagawin natin, ang ginagawa ko mostly, ayan, inihiwalay ko yung mga nymphs. Kasi anong nangyayari, mahirap sila pagsamahin eh, dahil mahirap kunin yung mga nymphs pag may kasamang mga adult. So kailangan talaga hiwalay nyo yan, para kung sakaling may slings kayo na gustong pakainin, yun, madali nyong makuha, madali nyong mapakain. Kumbaga hindi na kayo maghahagilap, kasi pag nasa egg tray yan, kahit anong taktak mo, hindi sila basta-basta nalalaglag eh. Makapit yung mga dubia nymphs eh. Yan. So ginagawa ko na rin, hindi naman talaga ako nagpapakain ng mga dubya, talagang pamparami lang talaga. Ayan, ayan, feeders natin. Ang feeds natin sa kanila is ito, Integra, parang GMP2 ang tawag dito. So ito lang ang pakain ko sa kanila. Ang tips natin, depende kasi sa dami kung ilan yung ibibigay niyo. Pero syempre mas marami, mas maganda, lalo na kung busy ka. Lalo na ako ay medyo hindi ko rin sila masikaso minsan, kaya dinadamihan ko na. Sa tubig naman, hindi naman nila kailangan palagi ng water dish, or kahit basang bulak lang okay na yun. Tapos bigyan na lang sila ng orange. Ito ito yung binibigay ko sa kanila, orange o kaya dalandan. Ito balat ng orange to. So kahit sa isang colony, or kung halimbawa ito mga 4 na colony to eh, itong nandito ngayon, supposedly mga tansya ko approximately mga 4 colonies to. So naglalagay ako ng orange or mga dalandan, mga 2 piraso ng dalandan or orange or pongkan. Good na yun for 1 week. Kahit wag nyo na silang bigyan ng tubig. Pero optional naman, pagka mainit pwede kang maglagay ng tubig talaga. Yun lang yung tips ko. Tapos sa bin natin, ayan, makikita nyo may butas yung gilid. Ayan, so para well ventilated talaga, maganda-ganda yung pasok ng hangin, tsaka hindi sila naluluto sa loob. So itong, kung mapapansin nyo kung ano yan, kung tinatanong nyo kung ano yan, ayan ay mga katarants, ayan ang anti-ant yan.
anti-ant invasion ha. Ayan. Ano yan, Baygon chalk or basta anti-insecticide na chalk yan. Tapos nilagyan ko ng masking tape kasi nga hindi siya kumakapit sa makinis na substance eh. So pwede makalusot yung langgam. So yan, refill nyo lang yan para ano, every month or monthly or every 2 months yan, nagpe-paid kasi yan eh. So maganda i-refill nyo lang para hindi tayo na-invade ng langgam. Lalo na ang dubya talaga, invaders ng ano yan, langgam yan. Talaga malakas sa langgam yung mga dubya natin. Yan. So ito medyo lumabas na siya oh. Ayan oh. Ano kaya yan mga katarans? Anong SP kaya yan? SP ice cream yan mga boy. Ayan, kapapakain ko lang sa kanya. Medyo na gutom na yan dahil last December pa ang last meal niyan. So yan lang mga tips natin ha. Yan, linis ng bin kahit hindi naman maglinis kayo ng bin kahit every 2 months or 2 to 3 months. Hindi naman kailangan palagi. Yan. Tapos yung mga males, bawasan nyo rin yung males kasi mabilis mamatay eh. So ang nangyayari kasi pagka nagtagal yung males, mostly mabilis mamatay, sayang lang. So mas maganda kunyari may mga nakahiwalay kayong juvenile, ito papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung mga nakahiwalay kong juveniles. Ito yung mga juveniles natin na nakahiwalay na ayan, hindi ko na rin to na bubuksan. So kung makikita nyo yung mga nag-adult na rin, ayan, puro juveniles lahat po yan. Ayan, mabilis lang talaga magkaroon ng male eh. So para sa akin, ang mas magandang gawin nyo, kung marami-rami ng male sa tingin nyo, pakain nyo na kahit magtira lang kayo ng mga, kunyari may 2 colony kayo or 1 colony, magtira lang kayo ng mga 10 to 20 pieces na adult males. Solve na yung mga babae dun. Kasi sayang lang eh, mabilis sila mamatay eh. So kung ipapakain mo na lang, diba, di nakinabang pa yung gagamba mo, diba? Yan, mga nakahiwalay nating juveniles yan. Yan, puro jubies lahat. Tapos may mga adults na. Yan, naghihiwalay talaga ako kasi mas maganda. Sa mga nymphs ko naman, meron ako dito mga lalagyanan din para sa mga nymphs. Ito, puro nymphs po sila. Tingin ko malalaki na rin pala to, mga juvenile na rin pala sila. Ayun medyo naglakihan na. Ayan, tapansin nyo. Ayan. So yun lang yung tips natin about sa feeders. Pero syempre ito, dubya lang ito. Medyo iba rin yung pangangalaga ng iba't ibang feeders. Like yung mga lats, syempre hindi naman sila totally magkaparehas ng lifestyle. So yun lang guys, mga katarants. See you on next video. Abang-abang lang kayo, medyo busy lang talaga si Paranto Rules. Pero mag-upload ako ng mga dapat yung mga share nating kaalaman. So bye bye. So ito rin guys, ipapakita ko sa inyo yung setup natin ng dubya. Ayan, kung makikita nyo,
egg trays, patong-patong. Ayan, ganyan lang. Papansin nyo rin may mga halong lots. So medyo hinaluan ko siya para in case na ma-wipe out yung lots colony ko, meron akong kukunin dito. Kasi maganda rin yun eh, medyo minimix mo sila kahit hindi naman paramihan. Ayan, basta yung tamang ano lang, tamang dami lang ng lot sa colony ng dubia. Pwede nyo naman sa pagsamahin, wala namang problema ron, hindi naman sila magkakainan. Ayan o, yung orange saka yung feeds natin, feeding dish. Napapansin nyo wala akong water dish. Ayan, patong-patong na egg tray lang.